Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Kumusta na po tayo? Kumusta tanapungan? Praise God. At sa umagang ito ay sabi ko kay Lord kanina, Panginoon, kung sino yung gusto mong makadalo, sila lang. Blessed po tayo. Ang Panginoon mismo, ang Espiritu Santo niya, ang siyang naghatid sa inyo dito sa umagang ito para mapakinggan po ang kanyang mga salita. Amen po ba? Hindi natin alam kung ano po ang mga dahilan ng mga ibang kapatid po natin kung bakit wala po ngayon. Dahil sa araw na ito, April 13, siguro po ay hindi nalingid sa inyong kaalaman kung ano po ang nangyayari ngayon sa Las Vegas, sa Nevada. Amen? Ito po ang araw na kung saan ay pakikipagtagpo muli ng ating pong pambansang kamao dito po sa isang tiga-Amerika po. Amen. Pag-pray natin na sabi naman niya dun sa kanyang interview ay para maluwalhati ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pastor na pastor nga po, no? Alam po niyo yung mga ganitong tao ginagamit po ng Panginoon, lalo na pagka sikat na sikat ka na. Kasi po, pagka sikat na sikat ka, yun, sinasamantala yan ni Brother Manny Pacquiao na ginagathered po niya yung kanyang mga trainers, yung kanyang mga tagasunod po niya. Tapos babahaginan niya ng salita ng Diyos. Napakadaling tumawag po sa isang sikat na tao upang makinig po ng salita ng Diyos. Pag-pray natin siya na patuloy po na gamitin po siya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? O, sige, Brother Boy, prepare mo na itong pay-per-view, Kenny. Magumpisa na yan. Halay po. Praise God. Manny Pacquiao o Lord Jesus Christ? Lord Jesus Christ. Amen? So, sa umaga pong ito, ang ating pong, ako po'y naniniwala na ito'y malakas sa aking pong puso, na kailangan po ay marinig po natin yung mga ganitong klase po ng mga mensahe, lalo na po sa mga panahon na ito. Ang ating pong topic po ay medyo nakakakaba ng konti, pero huwag kayong masyadong kabahan. Amen? Dahil ito po ay natural lang at very common ngayon na naririnig natin ang topic na ito. At marami ng mga mangangaral ang pinag-uusapan po nila yung ganitong klase ng issue. Paki-flash mo nga dyan na Brother, sino itong Gerald, JD. Pakibasa nga po. Parang ayaw na. Binabasa pa lang natin, parang ayaw na natin. Ano? Pakibasa nga po. War! War! Medyo may pagkakapampangan po yan. Alisin mo lang yung R. Magiging wa na yan. No? So, ang pag-uusapan po natin ay about war. Battle, pakikipagdigma. Okay? So, siguro po, hindi na rin lingid sa inyo na ngayon po ay parang ang bansang China ay mapapansin natin na parang siga. Gusto niyang kunin yung hindi kanya. Nasa isip niya ito'y kanya. Hindi natin po siya masisisi. At sabi nga po sa mga ibang balita na noong pong mga nakaraang 3 linggo, puntik na rin nang nag-declare ng war si Obama against China. Ang Russia, nag-declare na ng war sa, saan po? Doon sa Crimea, nakuha na niya, Ukraine. Ito po ay sakop na ng Ukraine. At ibang mga bansa pa, ang kapansin-pansin po na wala silang ginawa kundi gumawa ng mga weaponry o mga weapons of war. Gumagawa sila ng mga sophisticated na mga pandigmang weapons. Ngayon po, sabi nila, hindi na uso ngayon yung pikbong. Sa battle, ang pinag-uusapan ngayong panahon na ito, hindi kagaya po nung panahon ni Napoleon Bonaparte, ito po ay pikbong, isang kasa, isang putok. No? Isang kasa, isang putok. Ganun lang ang labanan noong panahon na yon. At nung mga panahon po ng nila David, ang kanilang mga sandata, ito yung mga sibat. Abay, gumawa ka ng sibat ngayon, pinakakulelat ka. Mga sibat, mga pana, pero sa mga panahon po natin ngayon, kapansin-pansin, mga kapatid, kung ang Pilipinas ay mayroon pong 3 bahagi, ang Luzon, Visayas,
at Mindanao. Yung isang weapon lang ang pwedeng ipatak sa Pilipinas, kaya niyang pugnawin ang isang bahagi ng Pilipinas. Mindanao, man ito o Luzon o Bisaya. Yung tinatawag po nating nuclear bomb. Amen? So ngayon po ay kapansin-pansin din po sa Kristiyanong pamumuhay ay meron din po siyempreng labanan. Napakaganda po ng isang verse dito. Ito po ang ating opening verse. Dito po sa Psalm 24, verse 7, and verse 8. Okay, pag-usapan natin yung mga mangilampong digmaan na nangyari dito po sa Lumang Tipan at mamaya-maya makikita natin na ikaw pala at ako ay nasa kalagitnaan ng isang napakalagang digmaan. Psalm 24, 7 to 8, ano po ang sabi dyan? Lift up your heads, O you gates, be lifted up, you ancient doors, the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Amen po. Kanina po, parang narinig ko, ito yung opening song ng song leader. At sabi ko, Panginoon, kumpirmado talaga yung message mo. Alam po nyo yung ancient doors na sinasabi, nung nandun po ako sa Israel at nakapunta po ako doon sa Gethsemane place, mapapansin mo ang buong Israel po, medyo malayo, yung temple, yung kung saan nakapalibot ito ng mga bakod na matataas. May umuugong na mga balita doon. Sa pagbabalik ng ating Panginoon ay may mabubuksang isang gates doon, which is the Golden Gate. Ito yung bubuksan. No? Ito yung magiging entrada. Kasi kagaya po ng napansin ko doon, talagang sa mga oras na ito, ang lugar po ng templo, the temple of God, o yung Israel po nito, ginawa po ni Haring Solomon, ito po ang nangyayari ngayon ay puro mga kalakal. Trades. Parang malaking apo na nandun sa loob. Imagine niyo yun. Puro nagtitinda, puro kabuhayan, pangangalakal, yung ginagawa po nila doon. At ako po'y naniniwala, maging ang mga Jewish doon na yung ancient doors na tinatawag dito, ibubukas ito, which is the Golden Gate. No? Dahil merong paparating, King of Glory may come in. And who is this King of Glory? The Lord and mighty and strong, our Lord Jesus Christ. Amen? So meron pong mga strong and mighty na pag-uusapan po natin at ito po ay mga tanyag na mga sundalo ni David. Titignan po natin muna itong mga klase ng mga taong ito na hindi natin masyadong napapansin kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita. At tignan natin yung mga ginawa po nila. Mga mighty men, mga strong, mga matitipunong mga kalalakihan na ito'y mga tinrain ni David para mapagtagumpayan yung mga kaaway nung panahon na yon sa kanilang panahon. Tignan natin sa 1 Chronicles chapter 11, dito po sa verse 10, merong isang tao rito po, ang pangalan niya ay Jasobeam. 1 Chronicles chapter 11, verse 10. Ito po ay isang tauhan ni David, si Jasobeam. Siya po ang, dito sa verse 10, ito naman ang mga pinuno ng mga magigiting na tauhan ni David na sa tulong ng buong Israel ay nagpalakas at nagpakatatag ng kanyang kaharian. Mga key person niya ito, mga key soldiers niya itong mga ito. Sa pangako ni Yahweh, verse 11, una sa lahat ay si, pangalan nito ay Jasobeam. Kung makukuha natin sa Bible, kung may pa-flash doon, itong si Jasobeam ay isang Hakmonita. Hindi ko alam kung anong lahi yung Hakmonita. No? Pero sino po ito? Siya ang pinuno ng 3 bayani. Matindi Jasobeam. Biro mo,
Sinong kilala yung bayani ngayon? Nung mga nakaraang bayani? Andres Bonifacio. Sino pa po? Del Pilar. OFW. Meron pa kayang OFW nun? Ngayon po, mga OFW, mga bayani daw. No? Pero ito pong si Jasobiam, siya po ay leader ng 3 heroes. Si Jasobiam. No? Alam po niyo ang ginawa niya? Bagamat nag-iisa siya, nakapatay siya ng 300 kaaway. Wow! 300 enemies. Sa pamamagitan lang po ng kanyang sibat. Imagine ninyo yung tindi ng katawan at pangangatawan nitong si Jasobiam na kung saan po siya'y humarap sa 300 enemies. Dala-dala lamang ang isang sibat. Siguro habang lumulusob yung 10 dito, 10 dito, 50 ron. Yung 300 na yun, kung titignan mo, maski wala ng sibat yan o wala ng mga weapon yan maski kukurutin lang si Jesse Abuam pwedeng mapatay siya Pero yung strategy ng ginagawa ni Jesse Abuam para mapatay niya yung 300 enemies, ibang klase. Walang makalapit siguro sa kanya, parang wasiwas niya. Dito makikita ko po si Jesse Abuam, meron siyang katangian na yung kanyang paningin, yung kanyang pandinig, at yung kanyang resistensya ay hihigitan niya. Pero mo, pinuno nga siya, leader siya ng 3 bayani. Gaano kalakas itong si Jasobiam na ito? Kaya siguro pinili siya ni Haring David. Siguro ginawa niya, tusok dito, tusok doon, wasiwas dito, wasiwas doon. Hanggang bibilangin nila, sabi ng Bible, 300 lang ang napatay niya. Matapang? Matapang po? Humaharap sa kaaway? Si Jasobiam? Siguro hindi niya alam ang salitang fear. Dito siguro nakuha yung no fear. Jasobiam, the leader of 3 heroes. Amen? At verse 12, ang pangalawa naman, si Eleazar. Sino naman to si Eleazar? Isa sa 3 bayani. Yan. So under ito ni Jasobiam. Siya'y anak ni Dodo. Mga never heard na mga pangalan. No? Isang Ahohita. Verse 13, si Eleazar ang kasama ni David, no? Sa Pasdamim nang mapalaban sila sa mga Filisteo sa isang bukid sa Sibada. Natakot noon ang mga Israelita nung kasama nila ito, sundalong ito na si tinatawag na Eleazar. So habang nakikipagbaka, itong mga ibang Israelita na kasama nila naging kabado. Umatras, umurong sa laban. Sa labanan po, natural na mayroong umuurong. Pero sa labanan, natural na mayroong isang tao na haharap sa kaaway. His name is Eleazar. Dito parang napansin-pansin na iniwan na siya ng kanyang mga kakampi, ng kanyang mga kasamang Israelita. Pero ano pong ginawa ni Eleazar? Ano pong ginawa niya? Natakot noon ang mga Israelita at sila'y tumakas pa. So, ibig sabihin, pag tumakas, hindi na nagpaalam. David! Haring David! Eleazar na bayani! Bahala na kayo dyan! Basta kami, ligtas namin sarili namin. Aalis kami. Natakot na kami sa labanan. Matindi itong mga to. Ngunit anong ginawa ni Eleazar? Verse 14. And verse 14, but they took their stand in the middle of the field. Ngunit tumayo si Eleazar sa gitna ng bukid at nagtanggol na mabuti.
Sa ginawang ito, napatay niya ang mga Filisteo sa tulong ni Yahweh. They defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Si Eleazar po, isang bayani, lumaban, hindi natakot. Hinarap niya ang kanyang mga kaaway. Ganyan kaya tayo? O baka isa na tayo doon sa mga natakot na, umatras na. Hindi na nagpaalam. Eleazar. At meron pa pong mga ibang bayani na hindi na binanggit ang kanilang mga pangalan, mga sundalo ni David, na minsan, alam po nyo, minsan po si David doon sa verse 17, parang nasabi niya, dahil pagod na sila, nasabi niya na sabik akong uminom ng tubig. Alam po nyo yung mga sundalo na yon ang ginawa nila, pagkarinig nito, verse 18, pagkarinig nito, sumugod agad ang 3 magigiting. Lumusot sa hanay ng mga Pilisteo at kumuha nga ng tubig. Biro mo, narinig lang nila na nauuhaw si David. Gusto na niyang uminom. Narinig lang nila, wala man siyang inutos sa 3 ito. Pero sa gitna ng mga kaaway, sila'y dumaan. Hindi natin alam kung paano ginawa yun. Para makakuha ng tubig at maibigay lang kay David upang siya'y maibsan. Pero yung response ni David, alam po nyo, hindi niya ito ininom. Dahil ang naging puhunan ng mga ito ay dugo at buhay. Inihandog na lang niya sa Panginoon at ibinuhos niya ito. Maraming mga sundalo, Eleazar, Jeroboam, itong 3 ito na binigay nila yung buhay nila na matatapang talaga, natural. Sa mga sundalong ito ni David, ay natural sa kanila, sila'y napakatapang, courageous. Ako po mahilig akong nanonood ng mga battle films. Last pong pinanood ko yung Lone Survivor. Mga zeal, mga training, sa training pa lang, ilulubog na sila sa tubig. Bahala ka na, nakakadena yung kanilang mga paa. At bahala ka kung paano ka makasurvive. No? Meron pa po, mga klase ng mga tao. At mamaya malalaman natin po, dito po kasi sa Old Testament, mga kapatid, ang labanan dito, flesh and blood. Physical na pakikipagbaka. Verse 20, mayroong pangalan dito ang Abisai. No? Kapatid po ni Joab. Verse 20, nakapatay siya ng 300 kaaway sa pamamagitan din po ng sibat. Siguro idol niya si Jeroboam. At tinraining din ni Jeroboam to. Dahil kung ano yung napatay niya, ganun din ang napatay niya. 300. At sa pamamagitan din ng sibat, si Abisai. No? Okay. Siya ang pinakamatapang sa 30, kaya naging pinuno. Ngunit hindi niya napantayan ang 3 bayani. Jeroboam may 3 bayani. Ang sunod nito si Abisai, nakapatay din ng 300 at siya po ay sa pamamagitan din ng sibat. Dito po sa verse 22, kabilang din sa mga kinilalang bayani si Benaya. Ito, medyo favorite ko ito si Benaya. Tandaan niyo itong mga pangalan to, lalo na kayo po ng mga wala pang mga anak. Pagdating ng araw, ang gaganda ng mga pangalan na ito. Jeroboam, Eleazar, Benaya. Anong ginawa ni Benaya? Siya naman ang pumatay sa 2 kampiyon sa Moab. 2 champions. Matindi ito si Benaya na ito. No? A valiant fighter from Kabziel. Alam po niyo yung mga kampyonato noon, dadalhin sila sa isang arena
at matira-matibay. Patayan po ito. May mga championships kasi noon. Ang championship noon ay patayan. No? Kung sino yung nabuhay, siya ang kampyon. Ito si Binaya. Ang tindi ng training na binagdaanan siguro nito. Biro mo natalo niya, 2 Manny Pacquiao. Gaano katindi itong si Binaya na ito? Ha? At meron po pa po siyang ginawa. Nung panahon ng taglamig, lumusong siya sa balon at pumatay siya ng isang naranasan ko yung snowy day na yan sa Israel po, sa Kazrin. Perimeter po yan ng Syria at Israel. Sa panahon ng snow, halos wala nang gustong magtrabaho. Freeze lahat ang business dyan. Wala nang gustong lumabas. No? Tayo lang ng mga Pilipino ang nakikita dahil siguro may niglota mo yung snow. Gustong gusto namin yun. Meron pa nga mga Pilipino nagbubad-ubad pa. Tapos nagpa-picture taking. Pinapakita nila. Parang sanay sila sa snow. Ha? Napakalamig pong panahon nito. Pero itong si Binaya, dahil siguro yung Tigre ay nagiging sagabal sa kanilang mga operasyon, hindi sila makadaan sa tubig na ito, sa ilog na ito. Aba, ang ginawa niya ay ginapang niya. Itong leon. Leon, ha? Nakakita na po kayo ng leon? Yung lahat na nakakita ng leon, magsabing amen. Ang ginawa ni Binaya, nag-swimming siya, swimming pa siya. At sa tubig, doon niya kinil yung kawawang leon. Matapang? Courageous? Matapang si Binaya. Si Jezebel, matapang din. Yung 3 bayani, matapang din. Eleazar, napakatapang. At itong si Binaya, 300 enemies plus 1 lion. At plus 2 champions, heroes, yung pinatay po niya. Matatapang po itong mga sundalo na ito. Okay? Dito pa po, meron pa siyang verse 23. Siya rin ang pumatay, si Binaya, kaya mga wala pang anak, suggest ko, Binaya. Siya rin po ang pumatay, no? Ang sabi rito, sa higanting Ehipsyo na ang height niya ay 7.5 feet. 7.5. Kung kayo po yung nanonood ng wrestling noon, si Andrew the Giant. Napakalaking tao nito. Ito si Binaya, mininsan lang niya. Ano pong ginamit niya? Ang isang Ehipsyo na 7 kalahating talampakan ng taas at nasasandatahan ng isang sibat na napakalaki po itong sibat na ito. Sinagupa niya ito, hawak lamang niya ay ano po ang hawak niya? Alam po niyo yung went against him with a club? Alam niyo yung club? Ito po lamang ay gamit ng isang security guard. Batuta. At hindi mga tumatawa yung bata eh. Kung papasinin niyo itong si Binaya, ang dami naman pwedeng kunin na magiging sandata. Bakit kayo walang kakwenta-kwentang sandata? Yun ang pinili niya. Batuta! Sandata ng isang security guard. Kung mapapansin niyo yung mga gwardya-gwardya dyan, mga barangay tanod, yun ang panlaban nila, batuta. Yan tindi ni Binaya. No? Biro mong batuta lang, 7 feet, 7'5" yung kalaban mo. Hawakan mo lang yung batuta, pero ano po nangyari? Napukpok niya siguro sa weakest point niya. Bumalibag. At kinuha niya yung sandata, yung pala. Ang sandata pala, yung sandata rin ng kaaway. At yun ang pinampatay niya. Mga kapatid,
nakita natin yung mga sundalo ni David. Ang labanan po noon ay flesh and blood. Old Testament times. Ngayon pong mga dumating na mga panahon, hanggang dumating na ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang itinuro sa mga disipulo. Meron siyang sinabi sa mga disipulo na napakahalaga. At ito'y natutuhan ni Apostol Pablo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 4. Tapos na po tayo sa labanang pisikal. Punta tayo ngayon sa isang klase ng labanan na nandyan ka at nandyan ako. At kapag ka nagkamali ka sa labanan na ito, kapag ka hindi ka at hindi mo nagamit yung mga weapons na binibigay ng Diyos sa'yo, kawawa ka pagdating ng panahon. 2 Corinthians chapter 10, 3 and 4, dito po ito sa last. The weapons we fight with are not the weapons, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Tuloy po. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Amen? Meron pong labanan na nangyayari sa mundong ito na hindi alam ng mundo. Ang mahalagang battle o war na nasa kalagitnaan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, the Lord Jesus Christ, the Lord of hosts, is standing before us. He is ready to declare war on the enemies in our personalities. Slide number 2, Jerel. O ito yung emphasize po natin muna. Evil compulsions dwelling in our personality are God's enemies and our enemies. It is time now to drive them out of our land of promise, beginning with our own personality. May giyera. May kalaban na ngayon po ay very well trained na nasa ating kaloob-looban. Next slide. The Lord Jesus Christ, the Lord of hosts, is standing before us. He is ready to declare war on the enemies in our personality. The love of the world, the lust and passions of the flesh, soul, and spirit, and especially our stubbornness, rebellion, and self-seeking. Ito po ang nakakatakot sa panahon ngayon. Maraming mga sinasabing sumusunod kay Kristo, pero hindi nila binibigyan ng emphasis yung labanan na espiritual. Ang labanan pong hinaharap po natin, ito po ay spiritual battle. Ang mga kalaban po natin ay nandyan sila sa high places. At ang mga kalaban po natin ay nakapasok na sa kampo ng buhay natin. Ngayon, yan po ang nagiging kalaban ng Panginoong Jesucristo. Alam po nyo sa war, kailangan mag-declare ka bago ka makipagbaka. Pag ang Amerika nag-declare siya, start na po yon. Nadaya lang tayo ng mga Hapon noong panahon ng digmaan pong pangalawa. Kasi nag-uusap pa lang doon po sa convention, Geneva Convention, na para pag-usapan ang giyera, itong mga Hapon, bumanat na sa Pearl Harbor. At agad-agad napasok po nila yan hanggang sa makarating sa atin. Nabulaga po tayo. Pero ang regulasyon po dyan, kailangan magdeklara ka muna ng war.
At makapaghanda sila, makapaghanda ka. Ang Panginoong Jesucristo po ay matagal nang nagdeklara ng war. At ewan ko kung ikaw, nagdeklara ka na rin ng war against our enemies. Amen? Ano itong mga kalaban natin na ito? Matitindi po ang kalaban natin na nasa ating kaloob-looban. Stubbornness, self-seeking, rebellion, yung love of the world, lust and passions of the flesh. Paglabas mo dyan sa daan, marami na tayong makikita mga kalalakihan na pwedeng pumasok sa isip mo. At unti-unti yan ay gumagapang at pinapalakas yung nandun sa loob mo para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Ngayon po ang Espiritu Santo ng Panginoon, utos ng Panginoong Jesucristo, no? Kumikilos sa mga personalidad ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. Yung mga taong gustong maging tunay na disipulo ng Panginoon na magdeklara ng war sa ating pong mga kalaban, sa ating mga kaaway. At ang pinakamatindi pong kaaway natin ay walang iba kundi ang iyong at ang aking sarili. Amen? Amen po? Slide number 4. The coming of the Lord to drive evil from the members of His army of necessity must occur prior to His worldwide appearing. Kristo meteya, Kristo kinabiya, Kristo mibalik ya pong pasibayo. Worldwide appearing. Bago siya makikipagdigma doon sa Armageddon, makikita yung lahat ng mga kukontra sa Kanya, mga antikristo, yung mga bansa na hindi kilala ang Panginoon. Meron siyang inahandang mga sundalo, mga kawal dito sa daigdig na ito. At itong mga kawal na ito, hindi biru-biru ito. Hindi ito patumpik-tumpik. Sila yung mga kawal na kung titignan natin, mga kawal na kamuka ni Jesebuam, ni Eleazar, ni Benaya, yung tatlong heroes. Marami silang napapatay. Tayo kaya marami ng pinatay sa sarili nating kalooban para maganap yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kasi po darating ang isang napakalaking gera. Ngayon po, spiritual, tayo po yan. Piniprepare ka niya bilang sundalo niya para makakasama ka niya doon sa pag-appear niya dito worldwide at makikipagdigma doon sa Armageddon. Pumipili siya ng mga klase ng mga tao sa buong mundo. Kaya hindi nakakapanginayan po, mangilan-ngilan tayo rito. Ang iglesia po ng Panginoon o yung babaeng pakakasalan niya, the body of Christ ay nabubuo na po yan sa buong mundo. Konti rito, marami dito. Pero sila yung well-trained na mga klase, na mga sundalo ng ating Panginoon, na well-trained sila na napagtagumpayan muna nila yung kalaban sa loob nila. Bago sila mag-qualify na makasama niya para digmain itong mga bansang ito na kumukontra sa kanya upang maitayo niya ang kanyang kaharian dito sa lupa for 1,000 years. Marami pa pong mangyayari, mga kapatid. Ngayon, ang mahalaga, anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari ngayon sa spiritual na mundo? Ang nangyayari sa iyo ngayon, kapansin-pansin mo, at ako'y naniniwala na everyday sa buhay mo ay nakikipagbaka ka. Amen po ba? At alam mo kung sino yung kaaway mo. Sa labanan, kapag ka malakas yung detection power mo, 80% ang possibility mananalo ka. May ginawa pong eroplano na binebenta sa atin ngayon, yung F-35.
na airplane, warplanes, galing sa Amerika, malakas ang detection niya. Lumabas pa lang yung weapons ng kaaway, detected niya na kagad. Kaya magpapalabas na siya ng Patriot sa kanya. Sa mga Kristiyano, kailangan meron kang detection power. Alam mo na kapag ka ito'y kalaban. Alam mo na kapag ito ay makapapatay sa buhay ni Kristo na nasa iyo. Ano kaya yung mga yan? Amen po ba? Marami po yan. Yung mga kaaway na yan. Hindi lang 300 yan na nandyan sa loob mo, nandyan sa isip mo, at maya-maya didictate na niya yung katawan mo, at yun na ang ginagawa mo. Yan pong labanan ngayon, spiritual na pakikipagbaka. Kaya nga napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen po? Okay? Slide number 5. For at His worldwide appearing, He will invade the earth with His army, riding behind Him. No person can ride behind Christ in every, ano po sabi niya? Ride behind Christ in the attack of Armageddon until that individual first has been subjected to the scrutiny. Ano po yung scrutiny? Inspection, examination, and analysis of Christ in every tiniest aspect of his or her personality. Napakatindi ng requirements po naman. Napakataas ng standard ng requirements ng mga sundalong ito na isasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik dito sa lupa upang digmain ang mga kaaway niya doon sa Armageddon. Kung tayo po ngayon dito, mga 50 katao tayo, 60 katao tayo, ilang kaya ang papasa dito? Church, wake up! Kung hindi ka pa nag-declare ng war against the enemies, mag-declare ka na. Ako everyday, nagdi-declare ako ng war sa mga enemies na yan. Kalaban ng Panginoong Diyos na kalaban din natin na nandito mismo sa loob. Nandito sa ating mga kaisipan. Yung mga pag-uugali natin, makikita mo yan, lumalabas yan. At karamihan sa mga ginagamit ng kaaway, pagagalitin ka niya. Gagawa siya ng paraan para magalit ka. Para mamuhi ka. Para magtanim ka ng sakit ng loob sa iyong kapwa. At wala nang nananariwa sa isip mo, kundi yung sakit na loob. Yan ang malakas na weapon ng kaaway ngayon sa buhay natin. Watch out. Sayang naman itong pwedeng mangyari sa iyo at sa akin. Love of the world. Lust and passions of the flesh, soul and spirit. Kaya nga doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang tanging panalangin ko, sabi ni Apostol Pablo, na bago man lang dumating ang Panginoong Jesucristo, maging malinis kayo, maging banal kayo sa spirito, sa kaluluwa, sa inyong katawan, bago dumating ang Panginoon. Pastor, talaga bang ganyan? Ganito po ang nagiging buhay ng isang nilalang ng Diyos na magiging bahagi ng army of the Lord. Buksan ninyo ang inyong mga kaisipan, ang mga mata ninyong espiritual. Ang labanan po, ang kalaban ay hindi tao. Hindi po ang ating kapwa. Ang kalaban natin ay yung nandito sa loob ng ating isip, sa ating personalidad. At kung anong itinuturo na ng Panginoon sa iyo. Ang isa sa mga pinakamatindi pong ginagawa ng Espiritu Santo, gusto niya ikaw at ako ay makipag-isa sa Diyos. Right? Amen po ba? Kasi kung kaisa mo ang Diyos,
Ibig sabihin, nangyayari yung kalooban niya dito sa buhay mo kung paano nangyayari doon sa langit. At doon tayo dapat papunta. At ang isang palatandaan na ang isang tao ay nakikipag-isa sa Diyos ay ano po? Jerel, please. Sa Tagalog po kasi maganda eh. 1 John chapter 2, verse 6. Itong palatandaan na ang isang tao ay nakikipag-isa sa Diyos. Dito po sa 1 John chapter 2, verse 6. 1 John chapter 2, verse 6. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos o abides in God ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Yun po ang pinaka-great weapons, sophisticated weapon ng isang tao na gustong maging bahagi ng army of the Lord. Doon siya dapat papunta. Makipag-isa sa Diyos at makikita sa buhay niya kung paano namuhay ang Panginoong Jesucristo. Isa sa mga ugali ng Panginoon ay yung galit siya sa sanlibutan. Sa gawa ng sanlibutan. Kaya panayang rebuke niya sa mga Saduseo at Pariseo. Huwag kayong ang linis-linis nyo sa panlabas, pero sa panloob, ang dumi-dumi nyo. Para kayong mga nityo, sabi niya. Panlabas, pero sa panloob, nabubulok. Yan ang mga sinasabi niya. Pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Mahalin mo ang iyong kaaway. Magpatawad ka para patawarin ka ng Ama na sa langit. Maging dahilan ka para maging payapa ang mga tao. Maging instrumento ka para magkasundo sila. Yan pong mga utos niya. At yan dapat ang maging buhay po natin. Amen po? Mahalin mo ang Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong espiritu. Mahalin mo ang iyong kapwa kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Baka ang dami na nating inaasikaso pero hindi natin masyadong napapansin yung paghahanda para maging tunay kang sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Even the tiniest, in every tiniest aspect of his or her personality, idadaan tayo, subjected po ito to scrutiny, examination, analytical situation. Kaya everyday ang Panginoon, may mga pinapahintulot sa iyo at sa akin eh. Para ma-analyze mo, ma-inspection mo, kung sino ka na sa harapan ng Diyos, ng Panginoon. Kung qualified ka pa ba, o kung papunta ka ba, o nagagawa mo ba yung mga qualification para maging bahagi ka ng isang army ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, sa natural lang na army, yung mga pinagdaanan nating trainings, eh sabi ko nga po, siguro higit 300 na paddle ang natikman ko eh. Physical paddle 20 seconds na bugbog. At yung halos malunod ka na sa tubig, puputok na yung dibdib mo para makuha mo lang yung requirements at maging bahagi ka ng isang army. Yung last pong sinamahan ko, yun nga, yung UN. Habang naglalakad po ako sa lupa na napakalamig ng panahon, may mga bomba rito, may mga mines dito, 7 lang kayo, hindi mo alam kung may biglang spook. Sabi ko nga, naningalubang ko ngayon ni Lord. Nagdadala ka ng 7 kilong bulletproof, 2 kilong Kevlar, helmet, 40 kilos na bag, pati pa itong baril mo. Maglakad ka. Ano po yung alubang ko ngayon eh. Yun po yung dulot ng training po namin. Hindi po biro-biro ang requirements ngayon ng Panginoon sa iyo at sa ating kapatid. Gumising tayo ng mabuti. Pagdating nyo sa inyong mga tahanan, maging katulad ka ni Binaya. Hindi siya masyadong satisfied sa 300 na kaaway.
Meron pa siyang panghimagas na isang leon. Hindi pa siya nasatisfied doon, tatalunin ko pa itong 2 kampyonatong ito. Tayo, init lang ng ulo. Hanggang ngayon, hindi pa natin matalo-talo eh. Konting sitwasyon lang dyan biglang pimali yung buntok mo. Sasabihin ng Panginoon, manggatalya buntok. O itong itinuturo ko na huwag siyang mainis, hanggang ngayon naiinis. Itong itinuturo ko na ito na huwag siyang mainip, naiinip na. Hindi na makapaghintay. Pastor, para sa akin ba yun? Makakasama kaya ako? Itanong mo yan sa sarili mo. Sino pong gustong makasama sa army of the Lord? Yung iba medyo army of the Lord. Doon na lang ako, tagalinis ng sandata. Ayoko yung maging opensiba. Kapatid, tinuturuan ka ng Panginoon para maging opensiba ka. Nasa offensive side tayo dapat ngayon. Tapos na yung pageleng-geleng na buhay, Kristiyano. Tapos na yung, pengi po Lord, bigay ng Panginoon. Pengi po Moses, tubig, bibigay ni Moses. Pengi pong karne, papadala ng mga lumilipad na karne. Pengi pong tinapay, ibabagsak yung tinapay na wala na si Moses ngayon. Captain Joshua, the warriors. Kaya tinuturo na ng Panginoon sa atin, manalo ka naman sana sa laban na ibinibigay ng Panginoon sa harapan mo, kapatid. Matagal na yung kalaban mo na yan, na hanggang ngayon ay bakit nandyan pa, hindi mo pa mapatay-patay. The enemies, evil compulsion na palaging nasa isip mo, nasa loob mo, at lumalabas, nagmamanifest. 2 lang ang pwedeng magmanifest. The life of Jesus Christ o yung buhay ng kasamaan sa buhay natin. Amen po ba? Ang mahalaga, alam mo kung ano yung kalaban mo. Alam nyo po ba kung anong kalaban? Sana alam nyo. Love of the world. Passions, lustful tendencies. Yan, sa ating mga pag-uugali. Palagi naman akong tinuturuan. Hindi na sila nagsawa, ako na lang nakikita nila. Kapatid, pinagpala ka, mahal ka ng mga taong yan. Kaya ikaw palagi yung nakatutok sila sa'yo. Ngayon, tignan mo naman ang sarili mo, baka nga meron kang dapat na baguhin. Amen po? Kasi po tayo ng mga hentil, ay binigyan ng pagkakataon na magsisi, magbagong buhay, upang maligtas. Maligtas sa kaaway. Amen po. Ang requirements, mataas. Kailangan magtagumpay ka. Makapasa ka. In order to be a part of the army of the Lord. At nakikita yan ng Panginoon, ino-honor ng Panginoon yan, itong tao ko na ito, pinipilit niya, rugo, pipilita na magtagumpe. Pinipilit niyang magtagumpay sa kalaban na iniharap ko sa Kanya, pinakita ko sa Kanya, and the grace of God will flow, kapatid, hanggang sa mapagtagumpayan mo yan. Maniwala po kayo, huwag kayong hihinto sa laban. Huwag kayong hihinto sa laban. Patuloy ninyong paganahin yung spiritual detection ninyo na parati kang maski nakapikit ka, pero yung spiritual eyes mo nakamulagat yan at naghihintay ng kalaban para pag dumating yung kalaban, boom! Hindi yung inihintay mo ang kalaban mo, pug! Okay mo, pug! Okay mo, pug! Hanggang alana ka pala. King Ginoo. Huwag niyong pagbigyan, mga kapatid, ang mga kalaban na yan, na alam mong ito'y kalaban at ayaw ng Panginoon. Amen po ba? We fight the good fight of faith. At matatapos din po yan. May tuldok ang lahat.
Mas maganda na ikaw ay nakikipagbaka kaysa nakaupo ka lang kung saan-saan. Si David, hindi siya kasama sa pakikipagbaka, kaya nahulog siya sa tukso. Maging busy tayo sa pakikipagbaka, mga kapatid. Maging habit natin ito. Pastor, paano ba talaga magtagumpay? Pwede bang bigyan mo lang ako ng konting idea kung paano magtagumpay? Ipinakita ni Lord sa iyo na itong isang ugali na ito ay hindi kalugod-lugod sa Kanya. Lord, nag-iisip na naman po ako ng masama sa babae na yon. Patawarin mo po ako, Panginoon. I-denounce mo ito palagi. At kung sinabi ng Panginoon sa iyo na ikumpisal mo sa iyong kapwa, doon sa mga tao na mapagkatiwalaan mo, just confess it. I-denounce mo ito, i-renounce mo ito, pagsisihan mo ito. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi mga anak ng Diyos. At yung kasalanan na yun, every time na darating pala, nadidetect mo na, no way. No way. Paganahin mo yung buhay ng Panginoong Jesucristo na punong-puno ng katuwiran, ng righteousness. Maski nahihirapan na yung laman mo, maski na masakit na sa'yo, pilitin mo, kapatid. Pilitin mo. Dahil dito nakasalalay, kanya-kanyang desisyon po ito. Kanya-kanyang desisyon. Binigay na po lahat ng Panginoong Jesucristo. Binigay na ng Diyos, ang Ama, ang Anak, umalis ang Anak, iniwan niyang Espiritu Santo para magturo sa atin. Binigay na niya lahat. Iniintay na lang niya yung desisyon mo. Yung pagpipili mo. Mga tugon mo sa mga sitwasyon sa pinapahintulot ng Panginoon sa atin. Pagka ikaw naman ay nagtagumpay, life is very short. Habang nabubuhay ka, aware ka sa labanan na ito, haharap ka sa Panginoon, mata sa mata. Lord, kung ano yung naging buhay mo, kung ano yung naging ayaw mo nung nandito ka sa lupa, yun ang naging ayaw ko. Kung ano yung naging gusto mo nung nandito ka sa lupa, yun ang ginugusto ko sa buhay ko, Panginoon. Katuwiran, kabutihan, kabanalan, holiness, justice, goodness and kindness. Ang matindi po dyan kasi, yung self-control sa buhay natin. Lord, hindi tama ito. Pero yung self-control, medyo mahina minsan yung self-control natin. Dahil dyan palaging pumipiglas yung init ng ulo, yung galit. Dahil kawalan ng bunga ng espiritu na walang iba kundi yung self-control. Yung pagpipigil sa sarili na huwag mong gawin, huwag mong sabihin, at huwag mong isipin. Puro ka lang nakafocus sa Panginoon. Habang nagtatrabaho ka, habang naghahanap buhay ka, mga estudyante habang nag-aaral, naka-aware ka, focus ka, alam mo pag ito'y mali, alam mo pag ito'y mabuti, at pinipili mo yung tama. At doon nakikita ka ng Panginoon, i-honor niya lahat ng pag-uugali na yon. At malaking possibility, kapatid, ako po gusto ko pong makasama sa army of the Lord. Maging buong buhay ko, ng aking pong pamilya, nasama-sama po tayong lahat na pagdating ng worldwide appearance. Papapa! Yan. Kasi po, blowing of trumpets ngayon. Sa Israel, pag blowing of trumpets, yan ay war. Pakikipagbaka. Palagi niyong patunugin yung mga trumpeta ninyo. Ibig sabihin, you declare war against the enemies of God and against our enemies na nandyan sa loob natin, sa isip mo, sa pag-uugali po natin. Amen po ba? Siguro po yung mga mangilan sa atin, naisip nila, habang pinapakinggan ko, napakahirap pala. Totoo po. Harap-harapan at diretsong sasabihin ko sa inyo, ang tunay na daan, ito po hindi maluwag. Hindi po yung naririnig nating dating daan.
o anumang daan. Ito po ang sinasabi ng daan na makipot. Doon tayo dumaan. Pastor naman, napakahirap ng daan na yon, makipot. Pwede bang doon sa maluwag? Bahala ka, doon ka. Yung makipot na daan, yun yung banal na kabanalan, katuwiran, kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili, goodness and kindness. Mahirap kaya yun eh. Magpakabait. Mahirap po. Yung argrabyuduhin ka nila, pero ikaw wala pa rin sa'yo, okay lang. As long na yung buhay ni Kristo, baala ang Panginoon sa Kanya. Ako po, marami po akong karanasan dyan, na agrabyado. Pero sabi ko, mas masarap yung naagrabyado kesa ikaw ang manlalamang. Amen po. Total, iiwan natin lahat to. Mga nakikita natin dito, lahat ng ito, papalitan ng Panginoon yan. Basta ma-focus tayo ngayon doon sa mga requirements ng Diyos para makasama tayo sa labanan na ito, nakasama siya pagdating niya. When He appeared, worldwide appearing ng ating Panginoon. At ang requirements, diretsong sasabihin ko sa inyo, napakahirap. Full of sufferings, full of painfulness. Marami po tayong pagdadaanan ng mga trainings. Scrutinize ka nga niya eh. Everyday, ini-inspection ka ng Panginoon eh. Titignan niya kung karapat-dapat kang makasama ang sundalo niya. Amen po? Hindi ka lang isang ordinaryong tagapagtinda. Hindi ka lang isang ordinaryong empleyado o empleyada ng isang kumpanya. Hindi ka lang isang ordinaryong kung ano man ang hanap buhay mo, isa kang supernatural. Biro mo yung image and likeness ni Christ, yun ang mapapasa iyo pag nagtagumpay tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataon nito.